Marami ang nagsasabi na ang bansang Inglaterra ay nagtataglay ng advanced na sibilisasyon noong sinuunang panahon at mapapaisip ka kapag nakita mo ng pisikal ang tinatawag nilang Stonehenge. Ito ay isang sinuunang monumento na matatagpuan mo sa Wiltshire sa bansang England at kilala rin ang lugar na ito sa tawag na Salisbury Plain. Binubuo ito ng mga bato na nakatayo at sila ay nakahilerang pabilog na parang sila ay nagmi-meeting o parang may mahalagang bagay sa gitna nito. Ang taas ng mga batong ito ay 30 talampakan at ang taba ay 7 talampakan. Lubhang napakabigat ng mga batong ito dahil ang timbang nila ay 50,000 pounds. Pinaniniwalaang sa pagitan ng 3000 at 2000 BC na itayo ang mga batong ito. Dahil sa kakaibang anyo ng mga batong ito, ang mga tao ay namangha. Ginawa na itong isa sa mga cultural symbols sa United Kingdom. Pinangangalagaan ito ng isang grupo na tinatawag na English Heritage at ang lupain kung saan nakatayo ang mga bato ay pagmamay-ari ng National Trust. Sabi nila, sementeryo daw ang Stonehenge noong sinuunang panahon. Ayon sa kanila, noong 1919 hanggang 1926, may nahukay na abo ng tao sa lugar ng Stonehenge. Inisip nga nila na parang nakremate ang mga labi na kanilang natagpuan. At dahil advanced na ang teknolohiya ngayon, napag-alaman nilang ang mga abo ng tao na nakita doon ay hindi likas na taga doon sa lugar na Salisbury Plain. Nasabi nila ang ganong bagay dahil sa mga resulta ng DNA tests. Bukod nga daw sa abo, may mga ilang piraso din ng buto ng tao ang nakita doon. Ang mga ito ay hindi naging pulbos. Ayon sa isang alamat, ang mga taong nailibing sa naturang puok ay mga taong nagtrabaho upang mailagay sa pwesto ang mga naglalakihang bato. Sa unang pag-aaral ng mga dalubhasa, ang bilang ng mga labi na natagpuan doon ay 58. Ang kinalalagyan ng mga abo ay parang binungkal na lupa at tinawag nila ang mga butas na Aubrey holes. Hango ito sa pangalan ng taong nag-aral at nagsulat sa naturang diskubre na si John Aubrey. Nagpatuloy sa pag-aaral ang mga archaeologist at nadadagdagan ang mga natidiskubre nilang mga labi ng tao sa paghukay nila sa palibot ng Stonehenge. Umabot na ito ng 1,000. Maraming tao ang nagtatanong kung paano nga ba naitayo ang mga dambuhalang bato na ito. Hanggang ngayon ay isang misteryo ang pagdala sa kanila. Nagdaan ng ilang digmaan kaya ang ibang parte ng bato ay nasira dahil sa mga pagbomba. Nagsagawa naman ng repair sa mga bato ang mga kinauukulan. Habang inaayos nila ang ilang nasirang bato, napansin nila ang kakaibang anyo ng bato sa bandang ibabaw. Nakita nilang may nakaumbok sa nakatayong bato at ang tawag dito ay tenon. Samantala, ang nakapatong na bato doon ay may uka o binutasang bahagi sa ilalim na tinatawag namang mortical hole. Kapag pinagdikit ang dalawang bato ay magiging matibay ang pundasyon nito. Pinaniniwalaan ng mga dalubhasa na 5,000 taon na ang edad ng mga bato. Kaya sinasabi nilang mas matanda pa ang mga batong ito kumpara sa piramid na matatagpuan sa Giza, Egypt. Nagtataka sila dahil ang uri ng mga nakatayong bato ay lubhang napakalayo sa pinagmulan nito. Ang ganitong bato daw ay matatagpuan lamang sa isang lugar na tinatawag na Preseli Mountains, na 120 milya ang layo mula sa kinatatayuan ng Stonehenge ngayon. Hanggang ngayon ay isang misteryo kung paano napunta ang mga dambuhalang bato sa naturang lugar. Naniniwala ang ilang individual na may mga higante noong sinaunang panahon at sila daw ang nagdala ng mga malalaking bato at nagtayo ng Stonehenge. Sabi nila, ang nakikita nating Stonehenge ngayon ay 25% lamang ng orihinal nitong anyo. Dati daw ay mas malawak ito at kung titingnan mo mula sa ere ay parang dambuhalang singsing. Pinaniniwalaan nila ang Stonehenge daw ay isang malawakang libingan ng mga tao at isa rin itong lugar kung saan nagdarasal ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung mga tao naman na naniniwala sa mga nilalang
na nakatira sa labas ng mundo natin ay nagsasabing ang Stonehenge daw ay isa sa mga simbolong ginagamit ng mga kakaibang nilalang para madali nilang makita ito mula sa itaas ng mundo. Pinaniniwalaan din na ang Stonehenge ay itinayo ng mga sinaunang tao para ipagdiwang ang tinatawag na summer solstice. Ito ay simula ng tag-araw na kung saan ay mas mahaba ang umaga kumpara sa ibang mga araw ng taon. Nagaganap ang summer solstice tuwing June 21 sa hilagang bahagi ng hemisphere ng mundo at tuwing December 22 naman sa southern hemisphere ng mundo. Hanggang ngayon, taon-taon ay binibisita ng mga napakaraming tao ang Stonehenge. Ang kadalasang bilang ng mga bumibisita dito ay 37,000 katao. Tuwing summer solstice, kapag sumisikat at bumababa na ang araw, nakakamangha daw ang alignment ng araw sa mga nakatayong bato. Ikaw, ano sa palagay mo? Paano na itayo ang Stonehenge?